Josue 13 hanggang 14 na kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Josue 13 kabanata, ang hindi pa nasasakop na lupain. Josue 14 na kabanata, ang bahagi ni Caleb. Josue 13 kabanata, ang lupaing sasakupin. Napakatanda na ni Josue. Sinabi sa kanya ng Panginoon, matanda ka na at marami pang lupain ang kailangang sakupin. Ito pa ang mga naiwan, ang lahat ng lupain ng mga Filisteo at Geshureo na bahagi ng teritoryo ng mga Kananeo. Ito ay mula sa ilog ng Shihor sa silangan ng Ehipto hanggang sa hilagang hangganan ng Ekron, kasama ang 5 bayan ng mga Filisteo: Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat at Ekron, at ang lupain ng mga Aveo sa timog. Ang lahat ng lupain ng mga Kananeo mula sa Meara na dating nasasakupan ng mga Sidoneo hanggang sa Afek na nasa hangganan ng lupain ng mga Amoreo. Ang lupain ng mga Gebaleo at ang buong Lebanon sa silangan mula sa Baalgad sa ibaba ng bundok ng Hermon hanggang sa Lebo Hamat, at pati ang mga kabundukan mula sa Lebanon hanggang sa Misrefot Maim na bahagi ng nasasakupan ng mga Sidoneo. Sa paglusob ninyo, ako mismo ang magtataboy sa mga nakatira sa mga lugar na ito. Tiyakin mong mahahati-hati ang mga lupaing ito sa mga Israelita bilang mana nila, ayon sa iniutos ko sa iyo. Isama mo ito sa paghahati ang lupain ng 9 na lahi at sa kalahating lahi ni Manase. Ang lahi ni Ruben, Gad at ang kalahating lahi ni Manase ay binigyan na ni Moises na lingkod ng Diyos ng bahagi nila sa silangan ng Hordan. Ang lupa nila ay mula sa Aroer sa tabi ng lambak ng Arnon, kasama na ang bayan sa gitna nito, papunta sa buong talampas ng Medeba hanggang sa Dibon. Umabot ito sa lahat ng bayan na pinamahalaanan ni Sihon na Amoreo na naghari sa Heshbon hanggang sa hangganan ng mga Amonita. Nakasama rin ang gilid at ang lupaing tinirhan ng mga Geshureo at mga Maakateo at ang buong lugar na tinatawag na bundok ng Hermon at ang buong Bashan hanggang Saleka. Nakasama rin ang kaharian ni Og na naghari sa Ashtaroth at sa Edrei. Si Og ay isa sa mga naiwang Refaimeo. Sila'y tinalo ni Moises at itinaboy sa kanilang mga lupain. Pero hindi na itaboy ng mga Israelita ang mga Geshureo at mga Maakateo, kaya nakatira pa rin sila kasama ng mga Israelita hanggang ngayon. Hindi binigyan ni Moises ang lahi ni Levi ng lupain bilang mana. Ang matatanggap nila ay ang bahagi ng mga handog sa pamamagitan ng apoy na para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayon sa sinabi niya kay Moises. Ito ang bahagi ng lupain na ibinigay ni Moises sa lahi ni Ruben, na hinati ayon sa bawat pamilya. Ang nasasakupan nila ay mula sa Aroer na nasa tabi ng lambak ng Arnon, kasama na ang bayan sa gitna nito, hanggang sa buong talampas ng Medeba. Nakasama rin ang Heshbon at ang lahat ng bayan nito sa talampas, ang Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Jahas, Kedemon, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Zeret Shahar, na nasa burol sa gitna ng lambak, Bet Peor, ang libis ng Pisga, Bet Jeshimot, at ang lahat ng bayan sa buong talampas at ang lahat ng lugar na sakop ng hari ng Amoreo na si Haring Sihon ng Heshbon. Tinalo siya ni Moises pati ang mga pinuno ng Midian na sina Evi, Rekem, Zur, Hur at Reba. Lahat sila ay naghari sa mga lupain nila sa ilalim ng pamamahala ni Haring Sihon. Kasama sa mga pinatay ng mga Israelita si Balaam na manghuhula na anak ni Beor. Ang ilog ng Hordan ay ang hangganan ng lahi ni Ruben. Ito nga ang mga bayan at baryo na ibinigay sa lahi ni Ruben na hinati sa bawat sambahayan. Ito naman ang bahagi ng lupain na ibinigay ni Moises sa lahi ni Gad, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang Jaser at ang lahat ng bayan ng Giled, at ang kalahati ng lupain ng mga Amonita hanggang sa Aroer malapit sa Raba. Nakasama rin ang mga lupain mula sa Heshbon hanggang sa Ramat Mizpa at Betomin at mula sa Mahanaim hanggang sa hangganan ng Lodebar. Ang lupaing natanggap nila sa lambak ng Hordan ay ang Bet Haram
Bet-Nimra, Sukot, Zaphon, at ang nalalabi sa kaharian ni Haring Sihon ng Heshbon. Ang hangganan sa kanluran ay ang ilog ng Hordan hanggang sa lawa ng Galilea. Ito ang mga bayan at baryo na ibinigay sa lahi ni Gad na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ito naman ang bahagi ng lupain na ibinigay ni Moises sa kalahating lahi ni Manase, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Mula sa Mahanaim hanggang sa buong Bashan, ang buong kaharian ni Haring Og ng Bashan, at ang 60 bayan ng Jair na sakop ng Bashan. Nakasama rin ang kalahati ng Giled at ang Ashtarot at Edrei, ang mga lungsod sa Bashan kung saan naghari si Og. Ito ang lupain na ibinigay sa kalahating angkan ni Makir na anak ni Manase ayon sa bawat pamilya. Ito ang ginawang paghahati-hati ni Moises sa mga lupain sa silangan ng Jericho at Hordan nang nandoon siya sa kapatagan ng Moab. Pero sa lahi ni Levi, hindi niya sila binigyan ng lupain bilang mana dahil ang mamanahin nila ay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayon sa ipinangako sa kanila. Josue 14 na kabanata, ang pagkakahati-hati ng lupain sa kanluran ng Hordan. Ito ang pagkakahati ng iba pang mga lupain ng Kanaan sa mga Israelita. Hinati-hati ito nila Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at ng mga pinuno ng mga sambahayan ng bawat lahi ng Israel. Ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, ang mga lupain ng Siyam at kalahati ng mga lahi ay pinaghahati-hati sa kanila sa pamamagitan ng palabunutan. Ibinigay na ni Moises sa 2 kalahating lahi ang bahagi nila sa silangan ng Hordan. Ang lahi ni Jose ay hinati sa 2, ang lahi ni Manase at ang lahi ni Ephraim. Hindi binigyan ng lupain ang mga Levita, pero binigyan sila ng mga bayan na titirhan nila at mga bukirin para sa mga hayop nila. Ganito ang paghahati ng mga lupain sa mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon kay Moises. Ibinigay kay Caleb ang Hebron. Isang araw pumunta kay Josue sa Gilgal ang ilang mga tao mula sa lahi ni Juda. Ang isa sa kanila ay si Caleb na anak ni Jephunneh na Kenizeo. Sinabi niya kay Josue, "Naaalala mo pa ba ang sinabi ng Panginoon kay Moises na lingkod ng Diyos tungkol sa ating dalawa nang naroon tayo sa Kadesh Barnea? Ako'y 40 gulang pa lang noon nang inutusan ako ni Moises mula sa Kadesh Barnea para mag-espiya sa lupaing iyon, at ipinagtapat ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko. Ngunit tinakot ng mga kasama ko ang mga kababayan natin. Pero ako, matapat kong sinunod ang Panginoon kong Diyos. Kaya ng araw na iyon, nangako si Moises sa akin. Sinabi niya, dahil matapat ka sa pagsunod sa Panginoon kong Diyos, magiging iyo at sa mga angkan mo ang lupaing pinuntahan mo para mag-espiya. Nakalipas na ang 45 taon nang sabihin iyon ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Naglalakbay pa noon ang mga Israelita sa ilang. Buhay pa ako hanggang ngayon at 85 gulang na ako. Pero ang lakas ko ay gaya pa rin noong panahon na inutusan ako ni Moises. Kayang-kaya ko pang makipaglaban gaya ng dati. Kaya ibigay mo na sa akin ang kabundukan na ipinangako sa akin noon ng Panginoon. Ikaw mismo ang nakarinig noon na nakatira roon ang mga lahi ni Anak at matitibay ang mga lungsod nila na may mga pader. Pero sa tulong ng Panginoon, maitatabay ko sila sa lupaing iyon ayon sa pangako niya sa akin. Binasbasan ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh at ibinigay sa kanya ang Hebron bilang mana niya. Hanggang ngayon ang Hebron ay pagmamay-ari ng mga angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh na Kenizeo dahil matapat na sinunod ni Caleb ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kiryat Arba ang pangalan noon ng Hebron bilang alaala kay Arba, ang pinakatanyag sa mga lahi ni Anak, at nahinto na ang labanan sa lupain ng mga Israelita.